na siyang ating pinararanahan sa umagang nito. Marapatin po ninyo na ating mapagtanto. Ano nga ba ang mahulugan ng salitang guro? Hayaan po ninyo ay maliwanag po sa pamamagitan ng simple tulad ito. Nilog ko pong gamitin sa ganitong pagkakataon mga kagamitan pang-eskwela bilang ilustrasyon. Pandinig at paningin naway atin ang doon pagkat pagsasalarawan sisimulan natin. Lapis na maituturing si ma'am at si sir. Walang saysay kung walang sharpener. Hindi siya magiging magaling na teacher kung sa Panginoon hindi siya isang learner. Gayun din naman, isa rin siyang pagpura. Kung sa ating buhay ay mayroong malikaka, sadyang itinutuwid at itinatama ka upang ikaw ay mas maging kawangis niya. Papel din naman mahiyapang din siya. Laging nandyan, kailangan sa kubina. Lalo na kung sa quiz ay nagulat ka, mangingi lamang sa katabi, mayroon ka na. Buhay niya ay nasulang isang isara. Lahat ng mga matay nakatingin sa kanya. Kaya naman pakaingatan, bawal pagsulat ng letra. Nang sa gayo'y tama ang kanilang bagayan. Ano pa siya rin ay sa aklat na ihahalin tulad. Karunungan tunay sa ating kanyang ginagawa. Kasagutan natin sa buhay, matatagpuan agad. Kung itinuturo niya sa Biblia sa atin. Tunay nga isa siyang complete educational facility. Wala nang hahanapin pa sa kanya ay sulit. Bagamat sa pagdadaluyan, matay na pamamigit, matapos lamang niya ginagawa ang grading sheet. Sa profesyong ipinagaloob sa inyo ay maging matapat po kayo. Mabuhay lamang sa talis at maging keros nito. Manatiling taklaw sa bawat oras at sa lahat ng dako, maging masigasig sa bawat aspeto ng buhay ninyo. Kaya naman aming panalangin sa espesyal na araw na ito, naway kay Kristo ay patuloy po kayo magpabago. Sa Kanya mananalig pagkat siya ang ating dakilang guro. Sa Kanya po lamang isubmit lesson plan ng buhay ninyo. Maraming salamat.